ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. And ma'am, just a follow-up. We reached out to SecJ about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? For a while. Block o bluff? Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, aalamin natin kung paano ba nangyari na tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. Message and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero makakarating po sa kanya. Thanks po. Thank you, Ivy. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakalian ay dumating sa Pilipinas for a 4-day visit. And when we had a chance to interview her, sabi niya po, pinuri niya yung transparency initiative ng Marcos administration sa West Philippine Sea. Sabi niya, it is the Philippines' documentation and reportage of harassment by China of fishermen can be considered as a gold standard and showed how China is gaslighting you and gaslighting your people. So ano po ang pananaw ng Malacanang sa ganitong papuri ng Lithuanian government? Nagpapasalamat po tayo sa bansang Lithuania at kay Defense Minister Dovile Shakalian, kung tama ang aking pagkakapronounce. At nakikita po ang ginagawang trabaho ng Pangulo, kung paano ba ipagtanggol ng Pangulo at ng administrasyong kasalukuyan ang karapatan ng mga mangingisda natin at iba nating mga kababayan patungkol po dito sa West Philippine Sea. Masarap pong pakinggan na mula sa isang banyaga ang nakikita nila at nare-recognize nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan, kapwa nating Pilipino o kaya Filipino public servant, ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At hindi nakokondina pa ang ibang mga ginagawa ng ating Pangulo pagdating sa pagtatanggol sa mga mangingisda at karapatan natin sa West Philippine Sea. On another topic naman po, yung Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon, kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulla na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may mga na-destroy na evidence dito sa Pilipinas, so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is, what I do know is that my client, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng Palace dito? So, if that what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Pero may mga follow-up lang doon sa question na yun. May mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga may investigahan din based on mga pinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong pinakadetalye na babanggit si SOJ Boying Remulla at alamin natin kung anong pa itong mga ebidensyang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang naging findings nitong si SOJ Boying Remulla. Yusek Claire. Okay. Sorry. Ivan? Sorry, if I may. Yung hingi lang po ako na update, baka meron po tayong announcements on resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Tinanggap na po ang resignation ni Miss Ana Puod. At yung pangako ko sa iyo tungkol sa gusto natin pag-graduate at makapunta sa upper middle income country, nakapagbigay na po ng mensahe sa atin at isi-share ko na lang siguro sa iyo mamaya. Isa lamang dito, ibubuot ko na lamang,
ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palakasin ang macroeconomic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, innovation at digitalization. Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act. Pati po ang PPP or Public-Private Partnership Code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po makamit natin at makarating po tayo sa upper middle income group sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Thank you, Ivan. Harley Valbena, PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, earlier today, the parents of Mary Jane Veloso, together with some groups, went here at Malacanang to file a petition urging the President to grant amnesty to Mary Jane. They are wishing po na sana before the SONA of the President this July ay mag-grant na yung amnesty. So your thoughts on this po? Wala po ako ngayong kaalaman in particular kung kailan po nadala yung sulat, pero makakarating po ito sa Pangulo at kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito. Thank you, Harley. Yusek Claire. Good news mula sa DOE at DOH. Mahakbang para sa napababain ang konsumo ng kuryente at gastos ng mga healthcare facilities sa bansa, ikinasa na. Sa layunin na ma-reduce ang energy use at cost ng mga public health care facilities, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang Department of Energy at ang Department of Health nitong Huwebes. Layunin din ng kasunduan na paigtingin ang pagpapatupad ng solar solutions for government, energy efficiency, and renewable energy in public buildings program. Sa ilalim ng kasunduan, mas bibigyan diin ang paggamit ng energy efficient and renewable energy technologies katulad ng solar panels, LED lighting, inverter-type air conditioners at smart meters. Ayon din ito sa Government Energy Management Program na target ang 10% cut na sa electricity and fuel consumption sa lahat ng mga government buildings. Magbibigay ng libreng technical assistance at equipment installation ang DOE. Samantalang ang DOH naman ang mag-a-assign ng coordinations sa bawat pasilidad para masiguro ang maayos na implementasyon ng programa. Magbubukas ng 319,000 na trabaho sa bansa. Layo ng Green Lane na mapabilis ang key investments sa bansa, alinsunod sa development goals ng Marcos administration.
Kanina po ay nagkaroon kami ng pagpupulong kasama po ang pamunuan ng LUWA sa pamumuno po ni LUWA Administration Jose Moises Salonga, ang OGCC led by Government Corporate Council Solomon Hermosura, pati na po ang ibang mga kasama po natin sa Office of the President para po mapag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga consumers ng prime water. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng prime water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon, at numai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. So ibibigay po ni Admin Jose Moises Salonga ang mga na-imbestigahan patungkol po dito. Good morning po. Good morning, sir. Katulad ng sinabi ni Yusek Claire, natapos na po kami sa investigation namin, ang initial investigation namin regarding sa mga complaints against prime water concessions, water joint venture agreements. Nabigay po namin ang aming recommendations, findings, and the ways forward kung paano natin matatapos itong issues na to. Ang importanteng tandaan sa investigation na to at naging focus ng pag-uusap namin kanina, it's not about finger pointing or blaming. The issue there is how do we put water in those people's pipes? Paano tayo magpaparating ng tubig sa kanila? Kasi the finger pointing can follow. The issue now is where do we get the water and how do we deliver it to them? Natapos naman po, matagal. I think exhaustive naman. All avenues are open. Pinag-usapan lahat ng recommendations. And I think in a few, konting oras na lang, we will be able to execute ang ating mandate to deliver water sa mga apektadong water districts. First question, sir. Lian Buwan, Rappler. Good afternoon, sir. Sir, pwedeng pa-expound lang yung sinabi ni Yusek na attached to the DPWH, ano po yung attachment? And my actual question was, kasama ba sa scope of investigation, how these JVAs came about? Because many of them are unsolicited. The things I heard on the ground, they're saying, there are serious accusations of irregularity kung bakit napirmahan. Nagkaroon po ba yun ng contract review? Bakit hindi na-flag kaagad? Seeing that successive audit reports flag disadvantageous clauses. We have